Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang reaksyon ni Speaker Martin Romualdez doon sa pahayag ni VP Inday Sara na tatlong Duterte ang tatakbo pagka-senador sa 2025. Okay, gusto ko lang i-remind na meron na tayong limited stock ng dark chocolate. Pwede na kayong mag-order sa number na ito, 0916-90-00997. First come, first serve po dahil limited ang stock, delivery by first week of July. Okay, so ito na. May ambush interview kay Speaker Romualdez at nagbigay siya ng kanyang saloobin sa pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado sa 2025. Tinanong din siya sa plano niya sa 2028. Okay, pakinggan muna natin itong interview ng media sa kanya and magbigay tayo ng ating opinion. Well, it's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office. Matipid ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez ang tanungin sa planong pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa Senado sa 2025 elections. Mismo si Vice President Sara Duterte ang naghayag na tatakbong senador, ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon sa liderato ng Kamara, may karapatan ang sinumang Pilipino na kumandidato basta pasok ito sa kwalipikasyong itinakda ng batas. Ito ay dahil demokratikong bansa ang Pilipinas. Ginawa nito ang pahayag ng pangunahan ng groundbreaking ceremony ng 30-story hemodialysis building sa National Kidney for Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Ang Makabayan Bloc lawmakers naman, tinuliksa ang political plans ng Duterte family na anilay malinaw na political dynasty. Gate ng mga ito, dapat harapin na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga reklamong kinakaharap kabilang na ng mga biktimang humihingi ng hustisya dahil sa madugong anti-drug war ng kanyang administrasyon. Samantala, tinanong din si Speaker Romualdez sa plano nito sa halalan 2025 at maging sa 2028. Siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte, and I'll just do my work kasi marami pang kailangan itatapos din sa first district ng How about 2028, sir? matagal pa yun. Kasabay nito, tiniyak ng Speaker na ipapasa nila sa Kamara ang mga nalalabing prioridad na panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council bago pa man matapos ang 2024. So, yun. Maganda ang sagot niya. That's part of democracy, sabi niya. Hindi katulad nitong yung Makabayan Bloc, political dynasty daw. Bakit hindi sila magpasa ng enabling law tungkol sa political dynasty? Kaya itong si Castro, yung Makabayan Bloc, natatakot lang na tatlong Duterte ang magiging senador. Tama, si Speaker Romualdez, that's part of democracy. Marami kasing nagre-react Sino pang nag-react? Maalala ko ulit, si Kato Nying. Pinagtawanan niya ng iinsulto. Yung tawa niya na tatlong Duterte, ano bang nangyayari sa atin? Something like that. Parte ng demokrasya, papaya mong tatakbo. Sabi nga ng isang komentary, Pinoy Views and Opinion, mabuti nga na lang yun, tatakbo sila kaysa yung style ng amo ni Katunying na People's Initiative, Charter Change, na wala nang halalan. So, ayun. Ano ang plano ni Speaker Martin Romualdez by 2025? Tatakbo rin ba siyang senador para tapatan si Digong? I don't know kung totoo yung sabi niya na babalik siya sa Leyte at magkandidatong congressman pa rin. So kung
walang mangyayaring mga pagbabago sa political opposition, siguradong manalo. Kaya lang, hindi makakasigurado si Romualdez. Kasi kung mapapansin nyo si Mr. Ted Pailon, talagang walang tigil sa kababatikos sa kapalpakan, lalo na itong bagong Pilipinas. Baka kakandidato ulit si Ted Pailon sa Leyte. Kailan ba yun? Noong 1990s pa ata. The only incident na natalo ang mga Romualdez sa Leyte is itong si Ted Pailon. Hindi ko na malala kung sino ang tinalo niya. Ito bang si Martin Romualdez o yung Alfred Romualdez? So, tignan natin kung ano ang mangyayari sa Leyte. Sana tatakbo ulit si Idol Ted Pailon para banggain niya itong mga Romualdez doon. Okay? So, yun. Napag-usapan din yung plano niya by 2020. Alam niyo yung sagot niya, matagal pa yan. Ang tanong niya, yung okasyon, bakit siya na-interview is parang inauguration ng dialysis center. Tanong, trabaho pa ng isang Speaker of the House yung ganyang mga pag-inaugurate? Hindi ba executive department na yun? Ang trabaho ng Congress, magpasa ng batas, mag-allocate ng pundo. Gano'n lang. Kaya lang, bakit napaka-active, parang hindi mapakali ang Speaker of the House kung araw-araw hindi siya makikita sa media, hindi siya na-interview. Diba? Yung latest na pangyayari sa Tagum, yung nandun sila, 167 congressmen. Grabe, halos more than one half sa bilang ng mga kongreso. Pumunta doon, nagbigay lang ng ayuda. Ayuda na may Romualdez rice. Tapos, may mga nagre-reklamo na mabaho daw yung naibigay na bigas sa kanila. So, magkano ang gastos ng taong bayan? Yung 167 congressmen with their staff pumunta doon. Sa tingin nyo, sarili nilang pera yun o pera ng taong bayan? Pera natin yun. Kaya, hindi nakatiis itong si ex-Senator Lacson. Sabi niya, hindi naman trabaho ng lawmaker yan. Yung magbigay ng ayuda. Ngayon lang daw. Ngayon lang nangyari na ang mga congressmen, pumapapil. Tingnan nyo, mga senador. Wala namang mga senador na gumagawa ng ganyan. Dito lang, mga kongreso lang ang napaka-aktibo sa pagtulong, pagbigay ng ayuda. Okay, walang problema sa pagbigay ng ayuda kasi nga maraming nangangailangan sa kapera ng taong bayan. Kung itong si Speaker Martin Romualdez, wala talaga sanang balak na tatakbo by 2028. Nako, papalakpakan ko pa, sasaluduhan ko yan, mamano ako sa kanya. Kasi extra work niya na ito Outside na sa kanyang mandato, kasi magpasa lang ng batas, napakasipag ba na magbigay ng ayuda? Kung wala sanang personal interest sa politika, ang galing. Kailan, sa tingin niyo? Walang plano si Speaker Romualdez na tatakbo sa 2028? Come on. Hindi naman tayo pinanganak kahapon lang. Very clear na gustong-gusto niya talaga. Yan ang plano Yung after ito, matapos ni Marcos Jr. ang termino niya, plano nila is Romualdez talaga.
Then after Romualdez, yun na. Sandro Marcos. So, yun ang plano. Okay. Balikan natin yung pahayag ni BP Sara, no? Tatakbo yung 3 Duterte for senator. Siya naman, sinabi niya, by 2028, magmamayor na lang daw siya, babalik siya sa Davao. At ang kakandidatong presidente by 2028, si Mayor Baste. Ano sa tingin niya? Ganon ba? O medyo patibong ng konti? Kaya, let's watch out. Itong mga Dutertes are grandmaster sa chess, lalo na si Tatay Digong. Itong mga pahayag na ganyan, hindi naman sa nagsisinungaling, but that's part of politics, yung konting psychological warfare, kung tawagin namin. I-confuse mo ang kalaban. Ako, pinag-iisipan ko na maigi. Malalim yung pronouncement ni BP Sara na 3 Duterte kakandidatong senador, and then siya mayor na lang ng Davao. Ito naman si Romualdez, sabi niya, malayo pa yan, tingnan natin. So, salamat dito sa ating minamahal na BP Sara. Ako, my prayer, sana isang Duterte ang uupo sa Malacanang by 2028.